Sweet peace, the gifts of God's love. '74 po. 74. There comes to my heart one sweet strain. Okay po, ready, sing. There comes to my heart one sweet strain, a glad and a joyous refrain. I sing it again, then again. Sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Through Christ on the cross, peace was made. My debt by His death was all paid. No other foundation is laid. For peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gifts of God's love. When Jesus as Lord I had crowned, my heart with His peace did abound. In Him the rich blessing I found, sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Last stanza po. In Jesus for peace I abide, and as I keep close to His side, there's nothing but peace that beats high. Sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Amen. Another song po, 255 po. 255. Close to Thee. Oh, my everlasting portion, more than Okay po. Song 255 po. Ready, sing. Though my everlasting portion, more than friend of life to me, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with Thee.
close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Not for ease or worldly pleasure, nor for fame my prayer shall be. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee. Lead me through the veil of shadows, bear me all life's pitfall sea. Then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Amen. Ay po na lang yung mga kapatid. Brother. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos Ama, pinakamapangalan sa lahat, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, aming tagapagligtas, aming Redeemer, Provider, Comforter, Panginoon, at ang kapuri at salamat, kalihatian ay tanging sa inyo lamang po, ang aming pinabalik, Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa inyong pag-iingat, pagsuporta, spiritual, material, sa mga blessing na ito, Panginoon. Pinagkakalob nyo ang sigur-segundo, Panginoon. Salamat sa lakasan, pagsugan, sa karunungan, kaalaman, sa inyong salita po ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kakayanan, ibigay mo sa bawat isa na kami po'y nagawang mag-provide, magpaguyod ng aming mga inanyang pamilya. Salamat, Panginoon, din sa mga kaligayahan, kasiyahan, comfort na sa inyong taknobay, kasama Holy Spirit, Panginoon, na comforted. Salamat din po sa mga pagsubok, kahirapan na aming pinatamasa. At lalo po kami itong pinapalalahanan, nakalilangan po ang aming kailangan, Panginoon, na maligpasan mga pagsubok na ito. Malaman po namin na ito po'y ginagawa niyo po sa amin upang mas harapin pa namin ang mababigat na pong aming pagdadaanan sa mundo ibabaw. Panginoon, kami po'y magpapakababang lubos. Naway matatawag niyo po kami sa lahat ng aming karamihan, kasalanan, Panginoon, gagawa sa inyo, sa aming mga nakasalumuha sa mundo ibabaw. Kami, Panginoon, ay nananalangin, susumamo, naway niyo pong maging kalooban. Gagawin niyo po sa araw niyo pong ito, Panginoon, Lord's Day, na kami po'y makaintindi, makabuksan po namin isip at puso, Panginoon, ang banal na Espiritu. Gabayin niyo po, Panginoon, kami po'y lubos na maunawaan ang ituturo po ng pinadala ng mga ngaral, Panginoon. Gabayin po mga ngaral na pinadala niyo po ang mga oras na ito, ang maituro po sa amin, mga dapat namin malaman, ang mga spiritual na bagay na dapat namin namin, Panginoon. Upang ito mga ito ay maisabuhay namin ng tama, may apply po namin ng tama sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Panginoon, na ito po ang mga bagay na pinadalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 101. 101 po. I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O Lord, will I sing. I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set no wicked thing before mine eyes.
I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. A forward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. Whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. He that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. Last verse. I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all the wicked doers from the city of the Lord. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Another song po. Song number 147 po. Near the Cross. Song 147. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain. Song 147 po, 147. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain. Okay po, nakita na po. Ready, sing. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day, with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Amen.
Okay, mga kapatid, magandang umaga po at mapagpalang araw po ng Panginoon sa inyo. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon about the dispensation of the grace of God to the Gentiles. Pag-aaralan po natin yung sa kasalukuyan, kung ano yung katatayuan po ng biyaya ng Panginoon sa mga Gentiles, at atin din po sisilipin at titingnan yung sa Old Testament. Kasi sa Old Testament po ay, ang alam po natin, based sa Bible, ay sarado sa mga Gentiles ang salvation, ang door of faith sa mga Gentiles, bagamat may pailan-ilan pong naliligtas. So sa atin pong mga Bible, tingnan po natin dito sa Ephesians chapter 2 from verse 11 po. Ang sabi po dito, sa 11 po, start ng 11 sa chapter 2. Wherefore, remember that ye in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Tandaan po natin mga kapatid, sa Old Testament po, pagka hindi circumcised, especially yung mga head ng family, yung mga men sa Israel, hindi po siya tinuturing na isang Israel talaga. Hindi po siya kabilang sa covenant ng Diyos sa Israel. Ang circumcision po ay isang token or mark or evidence na ikaw ay nakipag-covenant sa Panginoong Diyos bilang Israelita. And then sabi po rito, that at that time sa Old Testament, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So, nakita po natin dito ang katatayuan ng mga Gentiles before. Sa Old Testament, sarado po sa kanila. Tapos dito po sa 12, sa 13, but now, dito sa New Testament, in Christ Jesus, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, you who sometimes were far off, malayo sa Diyos, are made nigh by the blood of Christ. So tayo pong manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa pagkabasa po ng inyong mga salita, Panginoon. Naway kami po Ama ay makasamba sa inyo ng tama sa araw na to, Panginoon. Kami po ay nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. At papasalamat, Panginoon, sa araw na to na kami po ay narito at muli kaming mag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na kami po ay manalangin at makaawit ng mga awiting papuri sa inyo, O Diyos. Naway kami po ay makapagbigay lugod sa inyong dakilang pangalan. Ano mang kasalanan, karumihan, Panginoon, na nakikita niyo po sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng ito, Panginoon. At naway walang hadlang, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon. Dalayan po namin ang paggawa ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa mga topic na itong aming pag-aaralan. Ang lahat po ito ay aming dalangin, Ama, at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So yan po yung katatayuan ng mga Gentiles sa Old Testament. Doon po sa verse 12, ang sabi po rito, without Christ. Sa Ephesians chapter 2 verse 12, aliens from the commonwealth of Israel. So pag ikay Gentile, at wala ka sa lipi ng Israel at uncircumcised, ang sabi po rito ay aliens from the commonwealth of Israel. And strangers, mga dayuhan o mga nangingibang bayan strangers from the covenant of promise. So sa Tagalog po, sabi po rito na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, yun po yung Commonwealth of Israel, at mga taga-ibang lupa o strangers tungkol sa mga tipan ng pangako. So wala sa kanila yung tipan ng mga pangako sa mga Gentiles. Sa Israel lang po talaga. Na walang pag-asa, yun po mabigat. Yun ang masakit. Ang mga Gentiles before, sa Old Testament, walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So wala silang Diyos. Mga Diyos-Diyusan po ang kanila. Yan po ang katatayuan
ng mga Gentiles nung unang panahon. Then sa 13 po, ang sabi po rito, sa 13, "But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ." Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. So, nung unang panahon, ang tawag po sa kanila ay far off, from the commonwealth of God. O yung far off din po sila. Pag sinabi far off, yung sila po ay malayo pagdating sa kaligtasan, far from the grace of God, far from His law. Wala po sa kanila, hindi po ibinigay sa kanila yung law sa mga Gentile. At far from spiritual knowledge, wala rin po silang ganon. Without Christ and without salvation po. Yan po ang patatayuan ng mga Gentile na nauna sa atin. Tayo po mga kapatid, mga Gentile po tayo. At far from the saints of God. Malayo po sila, hindi po sila kabilang sa mga saints. Ang mga saints po kasi doon lumalabas sa lipi ng Israel. Then, hindi po sila circumcised. Yan po, sinasabi po sa verse 11, hindi po sila not circumcised in the flesh. Napakahalaga po noong time na yun, yung circumcised in the flesh ang Israel, ang mga men. Kasi pag hindi kasi circumcised, hindi ka kabilang sa Israel. Kasi ang circumcision po is a mark or evidence of God's covenant or favor to Israel. Kaya dapat ay, sabi po sa Genesis, tingnan po natin yung kung bakit, kasi bumanggit po dito ng circumcision. Genesis chapter 17 verse 11, sabi po dito, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token. Pag sinabing token, ito po ay mark or evidence o palatandaan, a token of the covenant betwixt me and you. Yung covenant sa pagitan ng Diyos at ng tao ng Israelita. Sa kanila lang pong bansa nakipag-covenant ang Diyos. Wala po, sa mga hintil, hindi po. Wala po yung ganyan. And he that is 8 days old shall be circumcised among you. Every man child in your generations, he that is born in the house or bought with money of any stranger which is not of thy seed. So, mahalaga po yung circumcision sa Old Testament, mga kapatid. And ngayon, pag-aralan po natin, mga kapatid, yung Gentile. Sa Gentile muna po tayo siguro, pag mga susunod, kung may opportunity at loobin ng Panginoon, ay maganda rin po dito. May sunod naman ang Israel naman ay nawala sa eksena, yung salvation nila na tinatamasan nila sa Old Testament hanggang sa panahon ng ating Panginoong Kristo, tumalikod po ang Israel. Kaya ang nagpatuloy po ay ang mga Gentile. Sila po yung mga naliligtas sa ating kapanahunan from the time of the apostles hanggang tapos ang Israel naman po ang sarado ngayon. Ang Israel naman po ang nasa blindness. Sabi po sa Romans chapter 11 verse 25 and 26. So hanggang sila po ay kaaway ng Diyos sa verse 28 concerning the gospel. Pero pagdating sa election, they are the beloved of God, yung Israel. Yan po ay tinapik. Kaya nga po, ang ganda po ng topic noon dati sa Makiling. Hindi na Makiling, Barangay Milagrosa, Calamba. Nagtanong po ang isang kapatid kung may naliligtas ba talagang sa panahon na blind ang Israel, kung may naliligtas na Israelita. Medyo mahirap-hirap po talagang sagutin yon kasi wala. Ang talata po sa Bible, sinabi ay blindness in part Tapos makakabalik po sila doon sa tribulation, doon pa sa huling araw pa. Kaya, bagamat ang alam ko hindi sinagot ng pastor totally na wala, parang ikinumpare niya sa Old Testament na sarado sa Gentile pero may pa isa-isang naliligtas. Very safe ang sagot niya. Ang sagot kasi nga mahirap mag-assume nang hindi nababasa. So, tingnan po natin naman pagdating sa Gentiles, ang origin po ng Gentiles. Kaya, saan po ba nag-origin ang Gentiles? Kasi, paano nung panahon wala pang Israel? Sino ba yung tinatawag ng mga Gentiles, no? Alam naman po natin, mga kapatid, na pagkatapos ng baha, ng malawakang baha, universal, tawag doon, yung malawakang baha sa mundo, isang pamilya lang naman po talaga ang pinagmulan uli ng tao.
lahat po nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng baha. At ang natira lamang ay ang sambahayan ni Noah. At sa sambahayan ni Noah, sabi po ng Bible, sa dami ng mga tao noon, hindi ko alam, baka milyon-milyon na rin, 8 kaluluwa lang po ang iniligtas ng Panginoon. Sila lang po yung nakasumpong ng grace, yung sambahayan ni Noah. At nung pagkatapos ng baha, siyempre, ang mga anak ni Noah, ang lalaking, 3 lalaki, may mga asawa yan. Si Shem, si Japet, at saka si Ham, may mga kanya-kanyang asawa yan. Doon po nagsimula uli ang lipi ng tao sa mundo. Ito pong lipi ni Ham at saka ni Japet. Ito po yung tinatawag na pinagmulan ng mga Gentiles. Doon na kung ating iisipin at pag-aaralan, nung ma-establish na yung nations of Israel, lahat ng bansang hindi kabilang ng Israel ay di po ba Gentiles? Tama po, di po ba? Israel lang talaga, ay yung 12 tribes lang talaga. Pag hindi ka pero ang pinagmulan niyan ng mga Gentiles, para bagang doon sa time ni Noah, 3 anak niya, Ham, itong kay Shem, dito manggagaling po talaga yung dito manggagaling, siyempre dito lalabas ang Abraham Dito sa dalawang itong tinatawag ng mga Gentiles. Di po ba dito pinag-aralan natin dati doon sa lineage from Noah, ang anak niyang 3 ay ang isa si Shem. Nagkaanak si Shem, si Arphaxad, si Sala, and then si Eber. Yun po, ang Eber po, si Eber, parang yan po ang sa history at saka sa mga nababasa ko, siya pinagmulan ng salitang Hebrew, si Eber. Sumunod po diyan si Peleg, si Reu, yan, si Serug, then Nahor, na magiging tatay naman ni Terah, na tatay naman ni Abraham. Yan po ang pagkakasunod-sunod mula doon kay Noah. And then kay Japet naman, diyan po yung mga Gentile nation, diyan po lalabas yung mga Gentile at saka yung mga hidden nation. Pag sinabing hidden, yung mga ibang bansa. So tingnan po natin yung sitwasyon dito sa Genesis chapter 10. Tingnan po natin yung sa ano naman. So nakita natin yung kinukonsider na hindi sinabing hidden nation itong lineage na to, at hindi rin sinabi silang Gentile. Tingnan po natin yung Gentile. Genesis chapter 10 verse 5 verse 5 po. Tingnan po natin. Umpisan po natin dito sa simula para makita po natin yung pinagmulan ng salitang Gentile. At ito po yung first occurrence ng salitang Gentile sa Genesis chapter 10 verse 5 sa akin pong pag-aaral. Hindi ko lang po alam kung may makikita kayo sa inyong research. Now, sa verse 1 ng Genesis chapter 10, now these are the generation of the sons of Noah, Shem, ito yung 3, Ham and Japhet. And unto them were sons born after the flood. So, diyan pa lang nagsimula po uli ang lahi ng tao. Then, sabi po rito sa 2, tuloy po natin, the sons of Japhet, si Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. And the sons of Gomer, Askenas, and Ripat, and Togarma. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kitim, and Dodanim. By this, mula dito, by this were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families, in their nations. So yan yung first occurrence po ng salitang Gentiles. So nakaseparate dun sa doon sa lineage ni Shem. And then so nakikita po natin yung origin tinitingnan po natin. And then susunod po yung ito po yung kay Ham. Yung kay Japhet naman po, ito naman po yung kay kay Japhet. Dito naman po kay Ham, tingnan po natin. And the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan. And the sons of Cush, Sheba, and Habila, and Sabat, and Rama, and Sabteka, and the sons of Rama, Sheba, and Dedan. And Cush bigat Nimrod. Dito po nanggaling ang kay Ham ang si Nimrod sa linis nito. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. At dito po sa linis na to ni Nimrod, dito po lalabas yung Ninive. Yung Ninive. So, ang Ninive ay isa rin sa Gentile nation. Diyan po lumabas ang mga Gentiles. Bagamat, sabi ko nga po sa inyo, kahit po kay Abraham, lalabas pa rin diyan ang Gentiles na hindi kabilang doon kay Isaac. Tulad ng Midian. Yung lugar na kung saan sinilang si Jethro, na biyanan ni Moises, Midian po yan.
So nakita po natin yung origin ng mga Gentiles nang galing po diyan sa dalawang yan, kay Ham at saka kay Japhet. Hindi ko sinusuri ko tong kay Shem, bakit hindi tinawag na Gentile? Sa tingin ko lang po sa pag-aaral ko, dito po lalabas yung mga Hebrew eh. At dito po lalabas ang Israel, dito po sa kanilang sa kanilang lineage na to. So itong mga nations na to, according to Apostle Paul, hanggang sa mga dumating na ang si Abraham, nagkaanak siya sa iba, pagkatapos po nung mamatay po si Sarah, nagkaanak pa rin siya sa ibang babae. At yun ay mga nation na iba na rin po sa Israel, na tinatawag na rin pong strangers from the covenant of God, strangers from sa promise ng Israel, yung mga nations na yan, na hindi mga tinutuli ang tao. Bagamat siguro kung pag-aaralan natin ng maigi, bakit hindi natin alam, ang mga Midianites ay anak din ni Abraham. Hindi ko alam kung may pagtutuli sa kanila na by history, pero siguro hindi ko muna po aanuhin ngayon. So makita lang po natin dito na ito po yung origin ng mga Gentile nation. Na kung tawagin po sa New Testament, sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 2:11, that ye being in time past Gentiles in the flesh who are called uncircumcision. Yan. Yan po ang katatayuan nila. Ito po ang mga panahon, mga kapatid, na nakapinid sa Old Testament, including from the time of Nimrod, from the time of Ham and Japhet, hanggang sa nabuo ang bansang Israel, at nagkameron din ng mga nation sa palibot ng Israel, hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo, hanggang sa dumating ang Acts chapter 10, na naligtas naligtas pamilya ng mga Gentile, pabalik mula doon sa Acts chapter 10, pabalik hanggang sa panahong itong ating dinidiscuss na origin ng mga Gentile, ay nakapidid ang pinto ng kaligtasan at ng pananampalataya sa mga Gentile. Iyan po yung sinasabi na far from God, far off, nakafar off po sila. At ang mga hiwalay po sila, ang condition po nila sa Ephesians chapter 2 verse 12, ito yung condition nila, mga hiwalay kay Kristo, di mga kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Yan po yung katatayuan, spiritual condition ng mga Gentiles sa Old Testament. At from Ham, sa lipi ni Ham, dito po lumabas yung Kanaan at yung 7 nation na kung saan ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa dito sa 7 nation na to. Yung binanggit sa Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 4, yung mga Perizzite, mga Girgasite, mga Jebusite, mga Canaanites, at kung ano pa, 7 po yun, doon po nanggaling. Hindi kayo pwedeng mag-asawa dyan ang mga Israelita nung panahon yun. Dahil itatalikod ang inyong mga anak na babae at inyong mga anak na lalaki sa Diyos, at sila'y babaling sa mga Diyos-Diyusan. Kaya panganib po na magkaasawa ang bansang Israel sa mga nations na yan ay pinagbabawal ng Panginoon. Sapagkat itatalikod po ang kanilang puso, ang kanilang mga anak na babae at mga lalaki sa Panginoon, sa pagsamba sa tunay na Diyos, at ibabaling sa mga Baalim at mga Diyos-Diyusan. Yan po yung isang dahilan kaya hindi sila At yung lineage na yon ay hindi po sila Israel. Sila po ang mga Gentile na nauna. Sila po yung mga naunang Gentile. Kaya mapanganib po sa Israel ang makipagtipan sa kanila o makipagkasundo, marriage or religious matter. At parurusahan po sila ng Panginoon kapag sila'y nakipagtipan dyan sa mga bansang yan. So yun po yung katatayuan ng mga nauna sa ating Gentile. Hindi po tayo Israel, mga kapatid. Pero sabi nga po sa Ephesians chapter 2, kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang. Kita nyo, nagkami tayo. At sa Ephesians chapter 1, nahalaman natin na tayo pala, may mga elect pala na tatawagin ng Panginoon in time. Doon sa kanyang programa, doon sa kanyang planadong oras at panahon, ay nakaset na pala ang plan na yon ng Diyos before the foundation of the world. Sa Ephesians chapter 1, verse 3, 4, 5, predestination. At ang hindi lang kaligtasan, to be holy. Kaya hindi po ako naniniwala na ang isang tunay na naligtas ay matatalo ng kasalanan.
at magpapatuloy sa kasalanan. Pwedeng magkasala, pwedeng malaglag sa kasalanan, pero makakabangon at makakapanauli, makakabalik. So yan po ang nakita natin. Pero kagandahan ay kasi nakaplan po tayo, naka-design po tayo to be holy and without blame in Him, in love, sabi po ng Ephesians chapter 1. Kaya ang ganda nga po ng tinatalakay na yun ni Paul na nakakahamon dahil nakakagalak naman dahil kung makikita natin ang katatayuan ng mga Gentiles po ng Old Testament ay parang wala talaga tayong pag-asa. Hindi natin alam, meron pala. May yugto pala sa history na ginawa ng Diyos na nakaplan pala sa Diyos yung kaligtasan ng mga Gentiles. At iyan na ang panahon po natin. Na ngayon naman, yung nagtatamo ng kaligtasan, yung open door ng Old Testament, sa mga kautusan, sa mga tipan ng Panginoon, sila yung mga saints of God, sila yung bayan ng Diyos, sila naman ngayon ang nagtatamasa ng pagtalikod at pagkabulag. At tayo naman ang napaanyo, tayo mga Gentile. Ngayon ang tanong, pumunta to sa Lazada. Siguro alisin ko muna sa So yan po. Ngayon ang question po natin ngayon. So nakita natin yung present condition, yung old condition ng bansang ng mga Gentiles sa Old Testament. Nakita na po natin. Hanggang sa Acts chapter 10, sarado po sa kanila. May naliligtas pa isa-isa. Panaka-naka lang po. Hindi naman talaga totally na wala. Ngayon ang tanong may naliligtas din ba sa mga Gentiles sa Old Testament? So nasagot na po natin, may panaka-naka. May pailan-ilan po. Pero atin pong pag-aaralan. Pag-aaralan natin kung yung kaligtasan ng mga Gentiles sa Old Testament. Bagamat sinabi ng Bible, wala silang Diyos, strangers from the covenant of promise, far off from God, hindi sila sa pagtutuli. At alam natin ang kahalagahan ng pagtutuli sa Old Testament, napakahalaga. Sign of the covenant yan between God and His nation, His people. So may ilang naliligtas po sa Old Testament na mga Gentile. Ang lagi pong papasok sa ating isip, pinpoint agad natin si Rahab at si Ruth. Bagamat si Ruth ay hindi galing sa lineage ni Ham at saka ni Japhet, kundi siya ay galing na rin doon sa isang kay Shem. Kasi Abraham, 'di ba pamangkin ni Abraham si Lot? At 'di ba yung mga Moabites ay galing kay Lot? Yung panganay ni Lot ay 'di ba nagkaanak doon si Lot na nalasing, tapos ay nagkaanak siya doon at lumabas si Moab. So pero tinatawag din silang Gentile. So yun po yung makikita natin. Pero makikita natin mga kapatid na may dalawa talagang babae na naligtas sa Old Testament. Walang iba kundi si Rahab the harlot. Kita nyo, ang mga nililigtas ng Panginoon, harlot. Kaya hindi tayo pwedeng mangmata ng tao kasi harlot, iniligtas Tapos, hindi balik ng Israelita Hindi Israelita. Gentile. Canaanites. Si Rahab. At lineage pa ng Kanaan na papunta, kung susugin mo, papunta yan kay Ham. Na ang mga Canaanites ay sinumpa yung lahing yung si Kanaan, sinumpa yan. Ay di damay, yung mga anak. So yan po yung nakikita natin dito at isa pa ay si Ruth. Yan. Pag-aralan po natin kung ano. Ngayon, sa Old Testament po, tingnan po natin, paano po ba naliligtas ang panakanakang Gentile sa Old Testament? By grace din po yan mga kapatid. Sa pamamagitan din po sila ng biyaya, ng habag ng Panginoon. Kasi kung hindi po kakahabagan, hindi po maliligtas. Tayo ba? Paano tayo naligtas? Hindi po ba? Biyaya at habag din lang ng Panginoon. Mercy. Kung wala po yan, kaya nga hindi sa Kanya na tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa o naahabag. Ayan po ang kaligtasan din natin. Ganon din po kay Rahab at kay Lot sa Old Testament. Actually, ito pong si Rahab, ito po ay si Rahab po ay mother-in-law ni Ruth. Dahil si Rahab ang napangasawa ay tatay ni Boaz. So yan po makikita natin dito. At nakadalawang mother-in-law si Ruth. Si Naomi at saka si Rahab. Nung namatay si Mahlon na asawa ni Ruth, sino na pangasawa ni Ruth? Si Boaz, na anak naman ni Rahab. Tapos si Naomi naman,
Tama ba? Hindi ba ako nagkakamali? Hindi ba ako nalilito? So, dalawa. Nakadalawa si Rehab at saka si Naomi. Okay. Yan po yung sa Ruth chapter 3:1 po yung sinasabi ko. At saka yung kay Rehab naman ay Ruth chapter 4 verse 1 at saka Matthew chapter 1 verse 5. Kay Boaz naman po yan. Kaya nagkameron sila ng ugnayan. At dito po ay makikita natin na may dalawang babae na iniligtas ng Panginoon sa panahon ng nakapinid ang pinto ng kaligtasan sa mga Gentile. At napakahabang panahon, mga kapatid. From biro nyo, yung mga taong yan sa haba ng panahon from Adam to Abraham, almost roughly 2,000 years. And then from Abraham to Christ to the cross, roughly 2,000 years. Doon sa mga panahong yon, sa panahon ni Abraham to Christ, dalawang babae lang ang naririnig nating naligtas. Ganyan pong kasarado ang pintuan sa Gentile. And then ngayon naman nakapinid ang pintuan, nakapinid naman po sa Israel. Mag-almost roughly 2,000 years ago. So all in all, almost 6,000 years. At sa bawat 2,000 years may nangyayari. At may ano ang Panginoon dyan? Tulad ng panahon ng Panginoong Kristo. Hanggang sa panahon natin ngayon, almost 2,000 years. Gentiles naman na naliligtas. Ang Israel, may nababalita ba tayo? Pero ito siguro, panak-anak ka. Katulad ng salvation sa Old Testament. So ganun eh. Kada 2,000 taon may bagamat wala tayong particular dyan sa 2,000 taong pamahing pag-uusapan. So, yan po mga kapatid. Tingnan po natin kung paano naligtas itong si Ruth. Kasi by faith din po itong si Ruth eh. Ang pagkaligtas po kay Ruth ay by grace. By faith through grace. So, unahin po natin muna si Ruth dito sa Ruth chapter 1. Paano sila naligtas? Di ba kailangan Israelita ka para iligtas ka ng Panginoon? Kailangan ang Diyos mo, Diyos ng Israelita. Dapat under ka ng covenant sa Israel. Pero hindi ito. Tingnan po natin kung paano iniligtas ng Panginoon si Ruth. Dito po sa 1 verse 4. Ruth 1 verse 14 pala. And they lifted up their voice and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. Ito yung time na tinataboy na ni Naomi ang dalawa niyang ano ba tawag doon? Manugang na babae. So tinataboy na, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga Diyos. At sa verse 15, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. So sumama ka na, sumabay ka na, sabi ni And Ruth said, verse 14, ito na po, tingnan niyo po ang isang iniligtas ng Panginoon, kung ano ang kanyang confession. And Ruth said, entreat me not to leave thee, huwag mo kong itaboy, or to return from following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Tingnan niyo po. Ang isang nagkakamit ng habag at biyaya ng Diyos, yan po ang nangyayari. Kasi hindi ka pwedeng maligtas na hindi mo Diyos ang Diyos ng Israel. Pero itong si Ruth, ang sabi niya rito, thy people shall be my people, and thy God, my God. Hindi ganun. Walang ganong testimony. Walang ganong confession si Orpah, na anak ni Chilion. Na asawa ni Chilion. Pero itong asawa na nabalo ni Mahlon, ito ang kanyang sinabi. And then, sa verse 17, where thou diest, tingnan niyo po ang paninindigan ng isang iniligtas ng Panginoon, matibay. Where thou diest, will I die. And where will I be buried? At doon din ako ililibing. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamamatay. At doon din ako ililibing, sabi ni yan ang sabi ni ganung manindigan ng isang iniligtas ng Panginoon. Nakasumpong ng may palatandaan. And then sabi rito, the Lord do so to me, and more also if ought but death part thee and me. So ito po yung mga salitang nagbitiw ng isang oath
it is a form of an oath ni Ruth na walang makapag hihiwalay sa kanila. At yan ang maganda sa pag-aasawa. Till death do us part. Ayan na sinabi ni Ruth. Pero ito sa kanyang biyanang babae niya sinabi. Nakilala ni Ruth ang Diyos ng Israel. At sasama siya kay Naomi kasi tanggap niya Diyos ng Israel. At kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako ililibing. Parang ganito hatulan nawa ako ng Panginoon kung hindi ako sumama sa iyo. Parang may na kailangang isama mo ako Naomi. Sa iyong bansa, sa iyong Diyos, sa iyong mga tao. Thy people shall be my people and thy God my God. Yan ang magandang So nakita natin na may faith na rito si Ruth through grace ng Panginoon. Maliwanag po yan mga kapatid. Na dumadating ang time na may palatandaan sa isang mananampalataya. Ganon din sa isang taong nagsisisi. May ginawa kang kasalanan lihim, at involved ang church. Huwag mong ipakonfess sa ibang tao. Ikaw ang mag-confess niyan sa church. Huwag kang manahimik lang. Iko-confess mo yan. Kasi hindi ka lang sa Diyos nagkasala, part ka ng body ng Panginoong Hesukristo. Kaya yan ay at ang restoration sa church ay yung nag-confess at inoobserbahan niya. Without confession, may hirapang ma-restore. Ito yung nakita natin yung confession ganun din naman sa kaligtasan. May confession tayo na yung isa yung confession na nagsisisi, nakagawa ng kasalanan, nagsisi. Sabi nga may nagsabi nga sa Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 21 to 22, kung di ako nagkakamali mga kapatid, may nagtanong na apostol sa Panginoong Hesukristo kung ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid kapag nagkasala sa akin, 7 ba? Sabi ng Panginoon, hindi ko sinabi sa iyong 7, kundi 70 times 7. Ngayon, paano mo malalamang nagkasala patatawarin mo na ang iyong kapatid? Paano mo igagawad ang pagpapatawad sa iyong kapatid kung hindi naman siya humihingi sa iyo ng sorry at paumanhin o apology? Di ba kinakailangan may marinig ka sa kanya, hindi yung nananahimik lang siya at magpapaawa habang buhay? So, kailangan. Paano ko makikita patatawarin ng isang kapatid sa kanyang kasalanan? Pag humingi siya ng sorry sa akin. Kasi baka, paano mo patatawarin? Hindi naman ako Diyos para malaman ko ang puso niya kung nagsisisi siya. Kinakailangan i-confess niya. Confess your fault one to another, sabi ng James chapter 5, kung ako nagkakamali. So, ganun po ang Ngayon, itong nangyari kay Ruth, nag-confess siya ng kanyang pananampalataya. Kaya nalalaman natin na si Ruth ay ligtas. Dahil kinilala niya, may confession siya na ang kanyang Diyos ni Naomi ng Israel ay magiging Diyos ko na rin, sabi ni Ruth. At matindi ang kapit, matindi ang perseverance. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Okay. Ayan po yung confession ng isang ligtas. So, punta naman tayo kay Rahab. So, nakita natin yung kaligtasan. Hindi naman siguro tayo mahaba. Pakita lang po natin na walang pag-asa ang Gentiles sa Old Testament at ang ating punta nung kanina ay paano naliligtas. Paano may naliligtas ba? Meron po. Hindi naman ibig sabihin na nawala na talaga. May pa isa-isa po. Then si Rahab naman po. Tingnan po natin kung paano iniligtas ng Diyos itong patutot na si Rahab. Tingnan po natin. Puntahan po natin ang Joshua chapter 2 verse 9. Sabi po rito, ito po naman yung pahayag ni Rahab the harlot. Ito po ay nag-send ng spies. I think 2 spies nag-spy ang Israel sa Jericho na nasasakupan to ng kung hindi ako nagkakamali, nasasakupan ng land of Canaan at isang city sa Canaan. At napadpad po yung dalawang doon nanuluyan sa bahay ng isang patutot. Ang sabi po rito sa verse 9,
And she said unto the men, do sa spy, sa spies, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Sa Tagalog, at sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. Ay, ano sabi nung patutot na si Rahab, at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo, at ang lahat ng nananahan sa lupain ay nangauupos sa harap ninyo. So yan, may pahayag si may pagkatakot sa Diyos na uupos po sila. Nangangamba sila, nateterror po sila ganun po sila, takot na takot sa Diyos. Dahil sa nababalita nila. Hindi naman ibig sabihin na natakot na ay iligtas na. May natakot na nanginig sa takot pero hindi iniligtas ng Panginoon. At may natakot na iniligtas, katulad nitong si Rahab. At sabi po rin sa verse 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you. Nung tumawid sila doon sa Red Sea, nabalita nila, when you came out of Egypt, and what ye did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, yung si Sihon and Og, when ye utterly destroyed. Yan ang narinig ni Rahab. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt. Natunaw ang kanilang mga puso, sabi. Neither did there remain any more courage in any man because of you, dahil sa inyong mga Israel. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Tingnan niyo ang confession naman ni Rahab. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Tapos sabi nito, now therefore I pray you, swear unto me by the Lord. Kasi nandun na ang pagtitiwala, nandun ang takot ni Rahab, at ang pagtitiwala na nasa Diyos na ng Israel. Since I have showed you kindness, that you will also show kindness unto my father's house, and give me a true token. So iligtas sila sa kapahamakan kasi lilipulin ng Israel ang Jericho. At may kinahabagan dito ang Diyos, si Rahab at ang sambahayan, ang father at mga kasambahay ni Rahab. So nakita natin dito mga kapatid na ang testimony o yung confession ni Rahab, for the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. So kinilala na niya yung Diyos ng Israel, na Diyos ng langit sa ibabaw at ng Diyos ng lupa sa ilalim. So kaya dumating po ang time na nung takdang lilipuli na ang Jericho ni na Joshua ng bansang Israel, pinuntahan muna po nila. Isinave po nila yung may tanda, yung may token na pulang, hindi ko alam kung pulang ribbon yun, na yun po yung kung saan yun yung bahay ni yun ang bahay yung bahay ni na Rahab. At tingnan po natin dito sa kung paano iniligtas sa physical, pero iniligtas din ng Panginoon dahil sa pagtitiwala sa Diyos ng Israel, pagkilala sa Diyos ng Israel, itong sambahay ni Rahab. By grace po yan mga kapatid. Hindi po nila magagawa yan kasi ang daming mga mamamayan ng Jericho pero hindi naman nagtiwala ng ganito. Natakot lang sila pero hindi sila nagtiwala sa Diyos. Hindi nila kinilala ang Diyos ng Israel. Pero ito, may pagkakilala sa Diyos ng Israel at may pagtanggap sa Diyos ng Israel. And then dito sa Joshua, ano pong naging resulta? Joshua chapter 6, sabi po rito, verse 22. Ayan, sabi po rito, but Joshua had said unto the two men that had spied out of the country, yung nag-spy, go into the harlot's house and bring out thence the woman and all that she had, as she sware unto him. Nangako sila na sumumpa sila And the young men that were spies went in and brought out Rahab and her father and her mother and her brethren and all that she had, and they brought out all her kindred and left them without the camp of Israel. Ayan ang nakita natin dito mga kapatid, kung paano naman sila iniligtas ng Israel sapagkat inispire na rin sila ng Diyos ng Israel, itong sambahayan ni Rahab. At kaya dito sa 25 ang sabi, and Joshua saved Rahab the harlot alive and her father's household,
and all that she had. And she dwelleth in Israel even unto this day, because she hid the messengers which Joshua sent to spy out Jericho. So, naging mamamayan, katulad ni Ruth, si Rehab at ang kanyang sambahayan, ang kanyang tatay, ang kanyang mga kapatid ng bansang Israel. At nakilala nila ang Diyos ng Israel. In-spare sila. Pati sa physical death, na-spare po sila. Yan po ang isang patunay na may pailan-ilan po talagang naliligtas sa mga Gentiles sa Old Testament, at isang harlot pa, isang sambahayan ng harlot, na kung tutusin walang may pagmamalaki sa harap ng Panginoon, pero nagkamit ng habag. Katulad nung sa New Testament, yung babatuhin na sanang harlot din, pero nagkamit ng kapatawaran ng Panginoong Jesucristo. So nakita natin mga kapatid ang nangyari. At and she dwelleth in Israel even unto this day, sabi po ng Bible. So naging mamamayan ng napakaganda po na ikaw ay Gentile sa Old Testament, na ikaw ay nakasama sa sambahayan ng Israel. Nakabilang ka sa citizen or Commonwealth of Israel. Isa pong magandang bagay yan mga kapatid. At doon ay medyo maganda na yung maganda ng standing mo pagdating sa sa kaligtasan, yung mapabilang ka. At kaya ka naman napabilang ay inopen ka ng Panginoon by His grace. Napabilang ka sa bansang Israel. Same as Ruth, thy people shall be my people, and thy God my God. Ganon din po ang nangyari kay Rehab. At hindi lang siya ang nagkaganya, kundi pati yung kanyang sambahayan. So silang dalawa sa Old Testament, nakita natin yung famous, yung character sa Bible, sa Old Testament na iniligtas ng Panginoon sa kabila na sila yung mga Gentile. Yan dalawang yan. So ganun po ang grace ng Panginoon. Hindi mo masasabi. Hindi mo mapipinpoint talaga. Talagang habag lang po ng Panginoon. Hindi mo madadaan yan sa paandar. Hindi natin madadaan yan sa pagsunod sa kautusan or sa pagmamagandang loob sa kapwa. Kasi si Cornelio, hindi pa naman ligtas nung siya'y naglilimos. Hanggang sa dumating ang Word of God through the mouth of Peter. So, ganyan din po ang maging tayo. Wala rin po tayong pwedeng may pagmalaki. Grace lang po talaga ng Panginoon. Katulad ng dalawang babaeng ito, ang nangyari din po sa atin. Nakasumpong lang po tayo ng habag. Kaya, nung sila'y lumakip sa bansang Israel, yung dalawang ito, si Ruth at saka si Rehab, napabilang na po sila sa lipi ng Israel. Inaccept na po sila ng Israel. At sila'y kabilang na. Yan po ang napakaganda sa Israel. Yung mapabilang ka sa kanila by God's choice, by God's grace, ang katulad po ng dalawang ito. At ang kagandahan pa po dito mga kapatid, itong dalawang ito, si Rehab at saka si Ruth, halos hindi ko po alam kung nagpangabot o ba maaaring patay na si Rehab nung dumating si Ruth sa buhay ni Boaz. Kasi napangasawa ni Ruth si Boaz, may edad-edad na rin si Boaz. Kaya nga sabi ni Boaz, pinuri niya si Ruth dahil hindi siya pumatol doon sa mga young men eh. At si Boaz ang kanyang ang kanyang pinili. At hindi natin mga kapatid masyadong kailangan lang talagang susunin natin, i-search natin sa Bible. Yan dalawang yan, si Ruth at si Rehab, yan ay maganda ang naging lineage. Napakaganda ng sila pa rin yung naging lineage ni Jesse na tatay ni King David. Okay. At sila rin sa pagkakatawang tao, laman ng ating Panginoong Jesucristo, diyan po sila po yung lineage ng ating Panginoong Jesucristo sa laman, sa pagkakatawang tao. Yan po ang kagandahan diyan. Kaya sabi rito sa Romans chapter 9 verse 5, whose are the fathers, 9:5 po na Roma, whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh, Christ came. Dito ba? Doon ang galing si Christ sa concerning the flesh, who is over all, God blessed forever. Pero nyo yung Diyos na nagkatawang tao, ginamit doon sa lineage ni Rehab at saka ni Ruth. Rehab the harlot and Ruth the Moabites, kaaway ng Israel. Diyan po lumabas ang ating
tagapagligtas sa laman, yung sa flesh. Yan, maliwanag sa Romans chapter 5. So nakita natin, may dalawang babae sa Old Testament na naligtas. Ano pa po ang mga naligtas? Sino-sino pa po ang naligtas sa Old Testament? Meron pa po, hindi pa tayo tapos. Meron pa pong pailan-ilan pang iniligtas ang Diyos na yung palang sinasabing sarado, may exemption din po pala. May pailan-ilan din po pala ang naliligtas sa ganyan. Pero talagang sa kabuuan, sarado talaga po sa Gentiles. Biruin nyo naman yung sinabi ko sa inyo kanina 2,000 years ago. Ito lang mga ito naligtas. Dalawa pa lang ang ating napipinpoint. Tingnan pa po natin dito. Sa Matthew chapter 12, tingnan po natin sa New Testament. Matthew chapter 12, verse 41. 12:41. Then the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, tong Israel na to, generation na to, and shall condemn it because they repented. Old Testament po yon, ng time na yon, at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. So, sino pa po naligtas sa Old Testament? The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonas. Paano ka naman magre-repent at the preaching of Jonas kung hindi ka elect, kung hindi ka saved, kung hindi ka kinahabagan ng Diyos? At tingnan niyo po yung mga pangyayari, kung ano yung confession ng isang tunay na nagre-repent. Puntahan po natin yung Jonas na. Yung Jonas chapter 3 po yan, yung istorya. Sabi po dito sa 3, verse 3, ayan, counting ano lang naman po ito, hindi masyadong mahaba itong Jonah chapter 3. Una muna po, sa verse 1, umpisan po natin sa verse 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So yung preaching dapat ni Jonah ng prophet galing sa Panginoon. Huwag kang magpipreach ng hindi salita ng Panginoon. Kasi yan po ang mga lingkod ng Diyos. Dapat ay nakabase ang preaching from the very word of God. At walang iba. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. So nagpunta siya according to the word of the Lord. Dati hindi, suminsay pa siya sa Tarsis. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. So di po ba itong Nineveh, tinalakay natin kanina nung umpisa natin, yung origin ng mga Gentile, ito ay nasa ilalim ni Ham at ni Nimrod, itong city na to. Walang pag-asa to sa Old Testament, itong mga city ito. Pero tingnan po natin. And Jonah verse 4, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown, parurusahan, di-destroy ng Panginoon. So the people of Nineveh believe God. Tingnan niyo po, why they believe God? Bakit sila nanampalataya sa Diyos? Meron ba makakapanampalataya na hindi sa biyaya ng Panginoon? Ang sabi po rito, so the people of Nineveh believe God, sumampalataya sila sa Diyos, and proclaim a fast, nagproclaim pa ng fasting, and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. For the word came unto the king of Nineveh, pati king, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, inalis, yung royal dress, and covered him with sackcloth, pinalit sackcloth, and sat in ashes, nagpakumbaba, and he caused it to proclaim and publish through Nineveh, dahil king siya, by the decree of the king and his nobles, saying, ito ang sabi niya, let neither man nor beast herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Ganyan ang gawin nyo. Let them turn everyone from his evil way, yan, itong mga nagsisisi, and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent? Baka mabago yung gagawin sa ating pag-destroy, and turn away from his fierce, yung galit and anger, that we perish not, upang tayo hindi mapahamak. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil, hindi na itutuloy ng Diyos yung evil na gagawin, yung pagdidestroy, that He had said that He would do unto them, and He did it not. Nakita natin dito po mga kapatid. Ito yung sinabi ng Panginoong Kristo. Isa sa Luke chapter 11 verse 32, at isa sa Matthew chapter 12:41, na sila ay tatayo sila sa generation na yon, at hahatol sila dahil sila ay
nagrepent at the preaching of Jonah. At dito sa ating binasa, may nabasa lang tayong hindi lang repent believe pa. Kumpleto po rito Sabi rito, and the people of Nineveh, sa verse 5, so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. So, kumpleto. Nagrepent at nagbelieve at nagproclaim ng fast at nagpakumbaba. Yan po ang nagre-repent. So nakita natin yung biyaya ng Panginoon sa mga Nineveh. Kung tutusin, kasama yan sa kay Kanaan. Si Kanaan sinumpa. Sinumpa yung pero may naligtas. Pero kakaunti. At simula po noon, mga panahong yon, hindi na po naulit yan. Wala na uling iniligtas ang Panginoon sa Nineveh. Wala tayong mababasa na. Nagpaksama uli ang Nineveh kung mababasa natin sa ibang mga libro, mga books sa Old Testament. So, doon na sa time na yon. Doon lang sa part ng time na yon, may iniligtas ang Panginoon. Na kung tutusin ay napakakakaunti pa rin po. At saka bakit Nineveh lang? At bakit doon lang time na yon? Hindi katulad natin sa Gentiles, halos 2,000 taon na nagliligtas ang Panginoon. Dire-diretso. Katulad sa bansang Israel, from Abraham, nagliligtas ang Diyos for 2,000 years, dire-diretso. At may mga patlang din namang yung natigas ang puso ng Israel. Pero doon, yung plan of salvation ay nasa Israel ng time na yon. Doon naliligtas sila. Pero itong Nineveh, sa mga time na yon, sarado sila. Gentile po sila, pero iniligtas pa rin po ng Panginoon sila nung time na yon. Napakapalad po na sa mga dispensation ng Gentile na nagbubukas ang Panginoon, tapos ikaw ay isinilang at napasama ka doon sa pagbubukas ng Panginoon. Biyayang-biyaya po yan. Parang wala po kayo makikita diyang human effort. Sa ating kapanahunan, hindi naman lahat ng, ang Gentiles nga po ang open ngayon. Ang door of faith ay nasa mga Gentile. Ang salvation ay nasa mga Gentile. Sapagkat sa gospel, kaaway ang Israel. Tayo naman ang naging friend of God ngayon. Through church age. Pero kung isipin natin, hindi na sa ating panahon, tila baga parang magsasara na rin Kakaunti na rin po naliligtas Hindi katulad ng mga panahon ng Dark Ages or ng hanggang 1800s, bultuhan po ang naliligtas na Gentile. Sa atin pong panahon ay nagliligtas pa rin naman, awa po ng Diyos, ay nagliligtas pa rin sa mga Gentile. Pero di po ba ang ganda nung panahon nakakagalak at sa alabok yung parang nakaka-humble naman na nagligtas ang Panginoon sa ating panahon. Katulad sa Nineveh, hindi lahat ng part ng panahon ng Nineveh ay nagliligtas ang Panginoon. One part lang nung panahon ni Jonah, nung buhay pa si Jonah. Nung bago si Jonah at namamatay si Jonah, at kahit nga siguro nung buhay pa si Jonah, baka nagpakasama na rin yung iba Pero yung part na yon, nagligtas at napabilang sila. Yung part ng ating dispensation ng mga Gentiles sa New Testament. Dito sa pahuling araw na, yung kapirasong dunggot ng huling araw, kung tayo talaga yung malapit na, di ba dapat tayo magpasalamat, magpuri sa Diyos? Dahil inabot tayo yung ipinanganak sa panahong ito at hindi lang ipinanganak. Tayo ay nahagip at napasama sa biyaya ng Panginoon, sa kaligtasan na open sa atin. Di ba napakagandang parang panahon ni Jonah ng mga Nineveh. Wala nang iniligtas ang Panginoon doon. Kaya mapalad. Dapat magpasalamat, dapat magpuri. At dapat kilalanin ng Diyos ng Israel. Sapagkat ang Diyos ng Israel na kinilala ni Ruth at ni Rahab, yan din ang kinilala at sinampalatayaan at nagsisi ang Nineveh. At yan din ang ating Diyos ngayon na kinikilala na kayang magligtas doon sa kanyang kinakahabagan. So Nineveh. So from Jonah, wala na tayong nakita ron. Paano pa nagliligtas? So nakita natin, Rahab, Ruth, Nineveh. Paano pa yung paraan para ikaw ay maligtas sa Old Testament? At mapasama ka doon sa tinutubos, doon sa Leviticus chapter 16, sa Day of Atonement. Kasi pag napasama ka doon, may pag-asa ka na matubos Bagamat Old Testament yan, pero utos ng Diyos yun Plano ng Diyos yun, kautusan ng Diyos yun Covenant ng Diyos yun sa Israel Na once a year, pumapasok ang dakilang saserdote
doon sa tabernakulo at ginagawa yung pagtubos. Nagpapatay siya ng toro, nagpapatay siya ng kambing, at nagpapakawala ng scapegoat. At tumitipo yung lahat sa Panginoong Kristo. Na yun naman ang ginagawa sa Old Testament, na kapag ikay napabilang sa bansang Israel, at ikaw ay elect unto salvation, kasama ka doon sa tinutubos na yon. Kung ikaw ay halimbawa si Ruth at si Rahab at ginagawa yun ng Israel, ay di kasama ka na. Nasa bansang Israel ka na. Ngayon, paano ka mapapasama sa bansang Israel para magkamit ng biyaya ng Panginoon? God's grace. Lagi tayong God's grace ang ating... tingnan po natin dito. So, nakita natin Ninive, Ruth, and Rahab. At puro sila binigyan ng Diyos ng pananampalataya at pagkilala sa tunay na Diyos. Ngayon, tingnan po natin dito, paano pang paraan sa Old Testament? Kasi sa New Testament, binasa na natin kanina nandun na yung programa ng Diyos sa kaligtasan kahit hindi na natin palawakin sa New Testament Pero babalik tayo doon sa ating text mamaya. Kung loobin ng Panginoon. Dito po sa Deuteronomy, kasi ang Diyos ng Israel, very yung concern po siya sa mga strangers na nakikipamayan sa bansang Israel. Hindi nila inaapi sapagkat minsan ang Israel naman ay nakipandayuhan din, nakipamayan sa bansang Egypt. Kaya napakaganda ng treatment ng Diyos at ng Israel sa mga dayuhan na nakikipamayan sa bansang Israel. Basahin po natin. At dito, unti-unti nating makikita sila magkakameron ng pag-asa. Sa isang punto, tingnan natin. Deuteronomy chapter 24 po muna. Puntahan natin. Deuteronomy chapter 24 verse 19. Pakita ko lang po yung concern ng Diyos sa mga stranger at saka sa mga widows, fatherless. Ang sabi po rito, when thou cuttest down thine harvest in thy field, and has forgot a sheep in the field, siguro yung mga nalalaglag na pwede pa, thou shalt not go again to fetch it. Wag mo nang pupulutin pa yon, yan mo na. It shall be for the stranger, so ganyan, ang stranger pinapahalagahan, for the fatherless and for the widow, that the Lord thy God may bless thee in all the works of thine hands. When thou beatest thine olive tree, thou shalt not go over the boat again. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow. Tagalogin natin dito sa basahin natin sa Tagalog. Pagka iyong papaspasan ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan, yung ikay. Huwag mo masyadong ikayin, magtira ka. Magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao. Tapos sabi po rito sa sa 21, tuloy po natin. Pagka ikaw ay namimitas sa iyong ubasan, ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo, magiging sa taga-ibang bayan, strangers, hindi Israelita, sa ulila at sa babaeng bao. Maging Israelita man yan, yung ulila at babaeng bao o taga-ibang bayan, ayun ang concern ng Panginoon dito. So, sa ganyan, makikita natin mga kapatid, magkaka-idea na tayo na concern pala ang Panginoon sa mga strangers. Pero hindi pa rin sa kaligtasan. Kasi hindi pa rin kaligtasan ito na kinakailangan kasi mapabilang ka doon sa covenant Kinakailangan tuliin ka A token of God's covenant between God and you para mapabilang ka sa bansang Israel. Pero nakita natin na pag may strangers, pinapakitunguhan nila ng ayos. Ngayon, paano naliligtas ang strangers sa bansang Israel? Tingnan po muna natin yung ating yung ating pinaka foundation, Genesis chapter 17. Binasa ko na po kanina, verse 11. Ito yung foundation muna natin. Balikan po natin. Verse 11, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Yan, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At may walong araw ay tutuliin sa inyo, 8 days. Ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo ang ipinanganak sa bahay o binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa, strangers, na hindi sa inyong lahi. Tutuliin. Pag nabili, automatic yon. Paano kung hindi nabili? Nakikipamayan lang. Tapos sabi rito ang ipinanganak sa bahay at ang ibinili ng inyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa inyong laman na pinakatipang walang hanggan. So mapapadamay ka na doon sa tipang walang hanggan ng Diyos kapag tinuli, kapag sinircumcise. Halimbawa, ako, father of the family.
Gentile ako. So kinakailangan ako circumcise para mapabilang ang aking family sa alipin ng Israel. Kung ikaw na may alipin, lalaki ka, male servant ka o yung slave, automatic tutuloy ka para mapabilang ka. Binili ka ng halaga, binili ka na, pag mamayari ka na, kabilang ka na rin doon. Ngayon, ano pa po? So ito yung foundation, kinakailangan ay may circumcision. Kasi covenant po ng Diyos sa Israel. And then, tingnan po natin itong isa pang verse, Exodus chapter 12. Ito na po, para mapabilang ka. Exodus chapter 12, verse 48. Ayan. And when a stranger, ito yung bago sila mag-exodus, bago sila lumabas. Yung mass departure, bago magkameron ng mass departure ang bansang Israel sa Egypt. Ito na yung pagkatapos ng last plague. Ang sabi po rito, and when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised. Strangers po ito, pinag-uusapan. And then let him come near and keep it. Makakapag-observe na siya. Iingatan na yan. And he shall be as one that is born in the land. Katulad na rin siya ng tunay na Israelita na ipinanganak sa land. For no uncircumcised person shall eat thereof. One law shall be to him that is homeborn. Yung mga ipinak na katutubong Israel, isang batas lang, parehas. And unto the strangers that sojourn among you. Basta tinuli, kabilang sa bansang Israel. Kabilang sa pangako, sa covenant ng Israel. Walang pagtatangi. Yan po ang nakita natin batas ng Diyos. So, sa strangers. So, pagka pala ikaw ay stranger sa bansang Israel, at nagustuhan mo yung tipan ng Diyos, ay hindi mo naman magustuhan nyo kung hindi ka inopen ng Diyos, kung hindi rin paggawa ng Diyos. Para mapabilang ka talaga totally sa bansang Israel at mapasama ka doon sa tinutubos, taon-taon, at mapalapit ka sa Diyos dahil para off ka at naliligaw ka, kinakailangan mong magpa-circumcise. Para mapabilang ka the one of the Israelites. Homeborn and strangers, pareho. One law ang ipatutupad. So, ganyan po ang nakita natin sa bansang Israel. So, nakita natin si Harlot, Rahab, naligtas, pero panahon na nakapilid ang pinto, nakasiwang sila ng kaunti sa biyaya ng Panginoon. Si Ruth, Daninibe, nung panahon yun, nung lang part na yun ng panahon. And then, yung mga strangers na nakikipamayan sa Israel ay nagkakamit ng at may nakita pa rin po ako dyan, bukod dyan, okay na po tayo dyan, bukod dyan, may nakita pa rin po akong halos sa tingin ko po iligtas din. Nung si Moises po ay, nung hindi pa na ilalabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ang bansang Israel sa Egypt, di po ba tumakas si Moises? Nakapatay, tumakas sa mukha ni Paraon, and then, di po ba napadpad siya doon doon sa Midian? Yung Midian po, meron po doon nagngangalang parang priest si Jethro na tatay ni Sipora na siya yung napangasawa ni Moises. Nakita ko po doon, pag binabasa ko yung chapter 18 ng Exodus, si Jethro, ang Diyos niya, yung Diyos din ng Israel, ang kinikilala niya, katulad ng pagkakilala ni Moises. Tingnan po natin. Tapos, konting background. Ang Midian, yung mga Midianites, o Midian, na kinaroroonan po ni Jethro, na naging biyanan ni Moises, yan po ay galing kay Abraham, yung lahing yan. Nung si Abraham po, kanina, na inuulit ko lang po, nung mamatay na si Sarah, nagkameron ng, nag-asawa uli, hindi ko alam kung concubines or asawa uli, si Keturah ni Abraham. At nanganak si Keturah, hindi ko alam kung pang-anim si Midian, na yun ang pinanggalingan ng mga Midianites. Hindi sila original na galing doon kay Ham at saka kay Japhet, kundi dito na, lumabas din sila sa ugat ni Abraham. Pero tinuturing na rin silang Gentile kasi hindi sila kasama doon sa kay Isaac. Kay Isaac lang kasi yung covenant eh. Yeah. So, nakita natin dito na pwedeng may hints na ligtas din to. Tingnan natin sa Exodus chapter 2, verse 15. Natin, nung tumakas si Moises. Now, when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses, but Moses fled, tumakas, from the face of Pharaoh, and dwelt in the land of Midian,
and she sat down by a well sa may balon. And then sa 16, now the priest of Midian had 7 daughters. Siguro isa doon yung napangasawa. And they came and drew water and filled the trough to water their father's flock. Ang saserdote nga sa Midian ay may 7 anak na babae at sila'y naparoon at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. So, ito na yung tagpo na si Moises ay dito napadpad sa family ito sa Midian. Ngayon, puntahan na natin, tingnan natin kasi dito hindi masyado na pag-usapan eh. Dito sa Exodus chapter 18, tingnan natin yung standing ni Jethro, kung ligtas ba to o kilala ba nito ang Diyos ng Israel. Exodus chapter 18, verse 9. Sabi po rito sa 9, ang sabi po rito, and Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord had done to Israel. Nagre-rejoice siya eh. Whom he had delivered out of the hand of the Egyptian. Tuwa siya nung i-deliver ng Diyos ng Israel ang mga Israelites dun sa kamay ng mga Egyptyo. And Jethro said, blessed be the Lord who hath delivered you out of the land of Egyptians and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods. Yan ang pahayag naman ni Jethro. For in the thing wherein they dealt proudly, he was above them. Sabi, ngayon aking talastas na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Egyptyo laban sa mga Hebreo. Tapos sabi rito sa verse 12, and Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifice for God. Capital God na po nakalagay dito, God of Israel to. And Aaron came, and all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God. And it came to pass, on the morrow, kinabukasan, that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from the morning unto evening. At pause muna po tayo. Dito po makikita natin na may pagkakilala si Jethro sa Diyos ng Israel. Sapagkat sinabi niya, higit above the gods, higit ito sa mga Diyos eh. So nakita natin dito. At nagre-rejoice siya dahil iniligtas ang bayan ng Diyos out of the land of Egypt. Nagre-rejoice at pinupuri niya ni Jethro ang Diyos ng Israel. And then tuloy. And it came to pass on the morrow that Moses, nabasa ko na ito, 13, yung sinusolo ni Moises, ito ko, and it came to pass that on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from morning unto evening. Ito yung sinusulong gawain. Mali ito. Then, sa verse 14, and when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, what is this thing that thou doest to the people? Why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning to evening? Napo na yun ni Jethro. So, bakit magkakamera si Jethro ng tamang judgment? Kung hindi siya saved dito. And Moses said unto his father-in-law, because the people come unto me to inquire of God. When they have a matter, pag may mga usapin sila, they come unto me. Lumalapit sila sa akin, and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God. Yun, ang pan-judge ni Moises, statutes of God, law of God, and his laws. Verse 17, and Moses' father-in-law said unto him, the thing that thou doest is not good. Yan. Mali pala yun, sinusolo mo Moses. Ang galing mong manulo ng gawain. Thou will surely wear away. Tapos pag nagkasakit ka, saka ka maghahanap. Thou will surely wear away both thou and these people, pati yung congregation na yan, madadamay dahil sa iyong maling that is with thee. For this thing is too heavy for thee, mabigat yan sa iyo, thou art not able to perform it by thyself alone. Sabi niya kay Moises, hearken now unto my voice. Verse 19, I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shall shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Ayan. Tapos sabi pa niya, moreover, thou shalt provide out of all the people able men such as fear God. Alam na alam niya ni Jethro, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of 1,000 and rulers of 100 and rulers of 50s and rulers of 10s and so on. Bakit alam ito ni Jethro? Bet nakapagpayo si Jethro ng ganyan kay Moises. Saan galing yung kanyang dunong? Saan galing yung wisdom ni Jethro?
Nakita natin kanina, kinikilala niya Diyos ng Israel. May guide ito. May pagkakilala to sa Diyos ng Israel. At dininig ni Moises ang kanyang payo. Makapagpapayo ba ng ganito at makapagpapahayag ng ganito ang isang taong galit sa Diyos at ayaw sa Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa maraming Diyos? Iba to si Jethro. So, nakita natin na pero yan, galing sa lineage ni Midian. Sa Genesis chapter 25 verse 1 and 2, ayan po ang istorya na hanggang verse 1, 2, 3, 4, ganun. Makikita natin sa Genesis chapter 25. Yan ang lahing pinagmulan ni Jethro. So nakita natin na may mga strangers at may mga lineage din na may mga tao rin na pailan-ilan na inililigtas ang Panginoon sa Old Testament. Mga strangers, sa Isaiah chapter 56 verse 4 to 7, yan, yung mga sons of the strangers nagjo-join themselves to Israel. Tingnan natin na nagjo-join sa Israel. Isaiah 56 po. 56 verse 4. Sabi po dito, "Thus saith the Lord unto the eunuch that keep my Sabbath, and choose the things that please me, and take hold of my covenant, even unto them will I give mine house, and within my walls a place, and a name better than of sons of the daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off." Inuna muna yung mga eunuch. "And the sons of the strangers," yan, pangalawa, "and the sons of the strangers that join themselves to the Lord, to serve Him and to love the name of the Lord, to be His servants, everyone that keepeth the Sabbath from polluting it, and taketh hold of my covenants. Even them will I bring to my holy mountain, and I make them joyful in my house of prayer." Yung mga strangers na gusto mag-join, "Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted." Yung strangers na naging Israelites. "Upon mine altar, for mine house shall be called an house of prayer for all people." So dito, yung mga nag-join, "and also the sons of the stranger that join themselves to the Lord, to serve Him and to love the name of the Lord, to be servants." Sa verse 6, nakita natin, yung mga strangers, naliligtas din pala pero iilan lang po sila, mga kapatid. Talaga pong sa Israel nakatutok ang salvation. Sa bansang Israel talaga. At mapalad ka kung sa panahong yon ay napabilang ka dyan sa mga in-include ng Panginoon. Kaya nga baka kung kakanta sila, siguro ang gandang kantahin nila, "He included me." So yun ang kasi in-include ka lang ng Panginoon. Sabi nga po sa inyo, how many years from Abraham to the cross, or to Acts chapter 10 bago mag-open talaga ang Panginoon sa Gentile. 2,000 years. At ngayon, mga kapatid, 2,000 taon na rin halos na open ang Gentile at may naliligtas pa rin sa ating kapanahonan. Sovereign talaga ng Panginoon, napakadakila ng Diyos, napakabuti ng Panginoon Diyos. At hindi natin nakalain na tayo makakasama dun sa portion ng time na yan, sa dispensation sa management o administration ng grace ng Panginoon, ay tayo napabilang sa ating kapanahonan. At samantalahin po natin na maglingkod. Atin ang lubos-lubosin na parangalan ang Diyos na nagligtas sa atin. Na kung paano siya nagligtas ng kakaunti sa Old Testament dahil nakapinid pa ang pinto, ay nagbukas naman sa ating kapanahonan, mga kapatid. Balikan po natin yung text natin kanina. Ephesians chapter 2 verse 11 sa verse 12, that in that time, so yung Old Testament po pinag-aanon dito, "You were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope." Yan ang estado nila. "And without God in the world. But now," ito ngayon, ang mga Gentile, "but now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off," sa Old Testament, "are made nigh by the blood of Christ," sa New Testament. "For He is our peace, who had made both one and
had broken down the middle wall of partition, wala nang, Israel, wala nang ano, between us, having abolished in the flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, inabolish na sa pamagitan ng kanyang flesh sa cross, yung pagkakaalit, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Ano na rin tayo, pasok na rin doon sa reconciliation, and came and preached peace to you which were far off, tayo mga Gentile, and to them that were nigh. Gentile pa rin po ito. For through Him, sa pamamagitan ni Christ, we have both access by one Spirit unto the Father. Sa pamamagitan ng blood of Christ, nagkameron po tayo ng access by one Spirit, sa pamamagitan ng isang Spirito unto the Father. Now, therefore, sabi po sa 19, ye are no more strangers, hindi na and foreigners, tayo mga Gentile, but fellow citizens with the saints and of the households of God, and are built, ito kagandahan, upon the foundation of the apostles and prophet, Jesus Christ Himself being a chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto the holy temple in the Lord, ito yung church, in whom ye also builded together for an habitation of God through the Spirit. Naging habitation, na-include tayo sa ating kapanahonan, sa church ng Panginoon, at na-reconcile tayo sa pamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo, napabilang tayo doon napapatong tayo doon sa foundation of the apostles and prophets, at si Jesus Christ ang chief cornerstone. Inalis na yung pagkakaalit. Dati tayo mga foreigners, pero ngayon fellow citizen ng house of God. At ibinilang pa tayo doon sa haligi at suhay ng katotohanan. At naging napasama po tayo sa katawan ng ating Panginoong sa Kristo, which is the church of the living God. Builded together for at naging habitation pa po tayo, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Ano pong nakita natin dito? Ang mga Gentile ay nagkamit ng biyaya ng Panginoon. At meron tayong kumbaga sa tao ay meron tayong dapat tanawin ng utang na loob. At kailangan nating tanawin ang utang na loob sa paanong paraan. Sa ginawa sa atin ng Panginoon, maglingkod po tayo. Yes. Maglingkod tayo, mag-serve po tayo. Keep the ordinances of the Lord Jesus Christ. Keep the ordinances. Keep the law of Christ. At tayo po ay sasamahan ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik. Hanggang dito lang po mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang araw po ng Panginoon. Mapagpalang araw po ng Panginoon. Tayo po manalangin, Brother Coco, sa ating po pagsakaroon. Salamat po Panginoon sa araw na ito sa amin na urusan ng Panginoon. Magigtas ng mga po sa Panginoon. Ang lamang sa inyo. Salamat po Panginoon sa Panginoon na pinagkalit po sa amin. At salamat din Panginoon sa araw na ito na pinagkalit po sa amin. Birthday ng ating Panginoon na makasama sa inyo, makaagos sa inyo, puri sa inyo Panginoon. Salamat din Panginoon sa pagkalit po sa amin. Samba sa inyo. Paglingkod Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga bagay na ito na pinagawin po sa amin. Kaalaman sa salita ni Panginoon sa doon ng Espiritu tayo ng katotohanan sa tuturo sa amin sa paunawa Panginoon. Salamat po. Panalangin Panginoon ng our church Panginoon ng bayan, patuloy ng mga paglingkod, patuloy ng karakap-dapat sa mga pagbabalik ng Panginoon. Salamat Panginoon sa mga aral na pagdalo sa amin sa araw na ito, tinuro sa amin na paano magligtas ng Panginoon, hindi Panginoon sa kami Panginoon, ay nakasumpong lamang ng biyaya sa inyo sa araw na ito, sa araw-araw Panginoon. Dalangin na patuloy na mahayag sa salita ng Panginoon, sa
gamit-gamit ng church, Panginoon, makapagturo ka, makarating, masalita sa mali, Panginoon. Gusto namin pagbabalik ni Panginoon, gabayan kami, Panginoon, Panginoon, sa mananampalataya, marami po namin sa inyo, ang gabay sa amin, araw-araw, bumuhay, Panginoon, dalangin sa mga pagsubok, hamon na dumarating sa amin, ang gabay ninyo, Panginoon, patuloy kami, Lord, habagan, Panginoon, nagpasa ng mga dumarating na pagsubok sa aming buhay, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, pamilya, Panginoon, dalangin, Panginoon, ang awa sa inyo, habag, pasumpong, ng biyaya, pagtasan, ng mga kapatid, mga mahal sa buhay namin, Panginoon, na aming dinadalangin sa inyo, pinalapit, Panginoon, at panangin ito, Panginoon namin sa inyo, sa aming paghihiwalay, sa aming patuloy, sa aming tahanan, dalangin ng gabay, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa aming kapatid, na ginamit ito sa aming parating dito, turo sa aming sa Panginoon, na huwag gabayan sila ng COVID at nakarating sa aming tahanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, salamat sa araw na ito, sa mga gabay, malayang makasamba kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, pinagalit po sa amin. Salamat po, lahat po dalangin, hiling, pasalamat lamang po sa inyo, Ama, sa aming pangalan po na maraming Jesus. Amen. Amen. Congratulations.